Hallelujah! Isang mapagpalang araw po sa ating mga kapatid sa pananampalataya, sa mga choir and instrumentalist, sa lahat na nagpupurit sumasamba, sa mga worshiper ng ating Panginoon. Isang mapagpalang araw po sa atin sa oras pong ito. At hayaan niyo po mga kapatid na sa simpleng sa pagkakataon pong ito ay makabahagi po ako sa inyo ng tatlong bagay na mahalaga na dapat po nating malaman at maunawaan bilang tayo po ay nagpupuri sa worshiper ng ating Panginoon. No? Tayo po ay sumasamba, tayo po ay nagpupuri sa Diyos, at itong bagay na ito ay napakalaga po. Yung tatlong bagay na ito, yung mind, heart, and spirit. No? So yung mind po mga kapatid ay dito po natin ay kinakabisado, no? Yung bawat letra ng aawitin, ang bawat tutugtugin, ang bawat sasambahin, ang bawat line up, no? May mga choir na 1 month pa lang may schedule na yan kung sino yung magiging worship leader sa mga araw na yon, no? So nagbibigay na po yan ng line up in advance para ang lahat ng membro is makabisado nila o magkaroon na ng idea sa mga kakantahin nila sa araw po na kakantahin yung mga line-up pong yon, no? So tayo po naman bilang mga membro naman ng mga music ministry ng choir is dapat naman tayo po ay nag-aaral din, no? Pinag-aaralan natin yung mga line-up, kinakabisado po natin yung mga lyrics, yung mga kakantahin, no? Kasi nga nakakaya naman po sa Panginoon na haharap po tayo sa harapan ng Diyos na hindi tayo handa, no? Hindi tayo prepare, hindi natin alam kung ano yung kakantahin, hindi natin kabisado yung mga lyrics, yung mga letra ng kakantahin, yung ating tutugtugin, yung chords natin, hindi natin alam, no? Tatayo lang tayo doon. So hindi natin alam yung lyrics, hindi mo alam yung tutugtugin, ano ba yung chords. So ano mangyayari? Magkakagulo-gulo, no? Kaya nga maraming minsan na imbes na maging smooth yung gawain, yung service sa Panginoon, nagkakaroon ng problema. Bakit? Kasi yung isa, hindi kabisado. No? Yung ikaw, kabisado mo yung kinakanta mo, yung katabi mo hindi. Yung problema, ang lakas pa ng boses. Di ba? Amen, sinasapawan pa yung kanta mo. Mali-mali naman yung letra niya, yung kinakanta niya. So, nagkakagulo ngayon. Nagkakagulo sa tugtugan, nagkakagulo sa kantahan para sa Panginoon. So, nandun yung mind. No? Mahalaga mga kapatid na kinakabisado po natin ang ating po matutugtugin at ating po mga aawitin. May mga tao po kasi na masyado na po silang nag-rely doon sa monitor, no? Kasi may mga gawain kasi po minsan, may mga service na may monitor po sila, no? Yung mga kakantahin nila, gagawin na lang, babasahin na lang nila, no? Kaya hindi na nila minimemorize. Ay, okay lang naman kasi may monitor, no? O kaya meron naman handouts, no? May copy naman, okay lang kahit hindi ko na memorize yun. O may cellphone naman ako no? May picture pa nga eh. Paano kung nalobat yung picture mo, yung cellphone mo, no? Paano kung naiwan mo yung folder mo? O paano ngayon kung yung monitor mo nagkaroon ng technical problem, di ba? Amen? Biglang nawala yung mga letra. Nag-brown out. O kaya nasira yung monitor. So, nangyari kasi po yan no? Na one time sa service ng Panginoon, namatay yung monitor. So, yung mga hindi nila kabisado yung kakantahin, kung saan nakatingin. Diba? Para naghahanap ng lyrics. So, lutang ngayon. Hindi alam kung ano. So, nagkakaroon ng kaguluhan, no? Sa pagpupuri na which is hindi dapat kasi talaga nangyayari kung ang bawat music ministry, ang bawat membro ng music ministry ay nagprepare at talagang inahanda yung sarili, inaalam ang lahat ng kakantahin at tutugtugin, no? Para maging smooth, maging maganda po yung flow po ng gawain. So, napakalaga yung utak, no? Kailangan nating i-memorize po yon, no? Huwag tayo masyadong magdepende kasi ako po nandun po ako sa Pilipinas, no, nagsisimula pa lang akong tumugtog sa Panginoon bilang gitarista. Pag nag-outreach po kami, dala ko talaga yung songbook ko, no? Tapos sasabihin ko na sa choir, ano kakantahin mo? So, kampante ako, sabi kasi dala ko yung songbook ko no? Kahit ano man yung kantahin niya, okay lang, may songbook akong dala. Pero na-realize ko, tumatagal ako sa pagtugtog sa Panginoon pero parang hindi ko na memorize yung mga chords. No? Kasi nga masyado akong nag-rely sa
sa songbook ko eh. Kaya ang ginawa ko ngayon, pag nag-outtest ako, hindi ko na dinadala, no? Kasi bakit? Matututo kang maalalahanin yung mga chords ng kinakanta po ng choir, no? Hanggang sa patuloy na ganoon, no? At least nakakabisado mo na siya ngayon. Kasi nga hindi ka na nagre-rely sa kopya mo. Amen po ba? At yung susunod po yung puso. Napakalaga na yung sa utak natin, kabisado natin yung kinakanta natin. Bakit? Para mabigyan po natin ito ng damdamin. Mabigyan po natin siya ng puso, no? Alam naman po natin, di ba? Naranasan naman din po natin kumanta sa Panginoon na hindi natin memorize yung kakantahin, hindi natin memorize yung mga tutugtugin. Anong nangyayari? Di ba hindi tayo makakanta mula sa puso? Amen po ba? Kasi hindi natin alam yung kakantahin eh. Kaya ang mangyayaring yun, puro tayo lip sync. Di ba? So, hindi po ganun eh. Di ba? Kasi kapag kabisado natin yung kanta, kabisado natin yung matutugtugin natin, mas madamor nating mabibigyan ito ng puso. Mas mabibigyan natin po ito ng damdamin. Di ba? Kasi nga, kabisado po natin eh. Amen po. Kaya nga sabi ng Panginoon sa may Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo chapter 15 verse 8 to 9, sabi po doon, paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpupurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan, ang utos ng tao ay tinuturing utos ng may kapal. So, kasi pag hindi natin memorize kanta, more kasi nagiging parang lip service yung nangyayari, no? Kasi nga, puro bibig lang. Kasi sinusundan mo yung yung kada letra kung malabo pa yung mata mo. Amen, no? Malabo yung mata mo, baka mamaya iba yung nakanta mo, no, di ba? So, doon po. Pero kung kabisado natin, yung kinakanta natin, yung tinutugtog natin, mas the more po natin siyang mabibigyan ng damdamin, mabibigyan ng puso, di ba? Kaya nga minsan pag tumutugtog ka, lalo na pag feel mo na yung presence ng Panginoon, yung kinakanta po natin, nabibless tayo, di ba? Yung minsan nga yung mas the more mo nabibigyan ng mga magagandang music, di ba? Magandang nota, tugtog yung Panginoon. Kasi nga nandoon na yung puso eh. Di ba? The more tayo nabibless tayo kasi nga na-bless ang Diyos eh. Di ba? Pag hindi na-bless ang Diyos, mahirap naman, parang sabihin mo na, ay na-bless ako. Pero ang tanong ba, na-bless yung Diyos? Di ba? Kasi ang totoo niyan, pag na-bless ang Panginoon sa ating inaawit, dahil inaawitan natin siya ng mula sa puso, tinutugtugan natin siya ng mula sa puso, pag na-bless ang Diyos, mabibless din po tayo. Di ba? Kasi yung katulad sa mga instrumentalist, yung drum, yung gitara, yung bass, yung piano, yung mga instrumento po niya, wala po yung buhay. Pero yung magbibigay po ng buhay sa mga instrumentong ito, yung puso po natin na tumutugtog sa Panginoon. Ganon din po yung mga kanta eh. Letra lang po yan, sentence lang po yan. Pero yung magbibigay ng buhay sa mga letra po yan, yung puso po natin na sasamba awit sa Panginoon. Kaya malaga na tayo po sumasamba, hindi lamang kabisado yung kinakanta. Dahil kabisado yung kinakanta, much the more natin itong mabibigyan ng puso, mas the more po natin itong mabibigyan ng damdamin. At dito po yung pangatlo, yung espiritu. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa may Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Juan, Kapitulo 4, versikulo 24, no? John chapter 4, verse 24, ang Diyos ay espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. So, hindi lamang tayo makontentong kabisado natin yung kinakanta. Sabi mo, okay na, kabisado ko na. Kabisado ko ng tutugtugin, okay na yan. Hindi. Kundi, dapat mailagay natin ito sa puso. Yung kinakanta natin, mailagay sa puso. Yung tinutugtog natin, mailagay sa puso. At doon naman tayo, hindi tayo dapat manatili doon. Makontento, naawitan lang yung Diyos, ang ating Panginoong Hesus mula sa puso po natin, kundi hangarin po natin na magdeepen pa po, no? Mas lumalim yung pagpupurit pagsamba natin sa Panginoon. Yun po yung espiritu, no?
tayo po'y sasamba, magpupuri sa Panginoon sa Espiritu. Maalala niyo po si Haring David nang siya po'y napuspos ng Espiritu ng Diyos. May kita niyo po doon, siya po'y nagsasayaw, no? Kahit siya po isang hari, kinalimutan niya ang pagiging hari, hinubad niya ang pagiging hari niya. Wala siyang pakialam kung anong sabihin ng tao sa paligid niya. Mas ang mahalaga para kanya ay mabigyan niya ng kapurihan, mabigyan niya ng pagsamba, kadakilaan, kalwalatian ng ating buhay na Diyos, no? So, may kita natin yun. Napuspos siya eh. Mababasa natin sa Bible, lahat na napupuspos ng Espiritu ng Diyos, sumasambayan at nagpupuri sa Panginoon. Amen. Kaya sabi nun, Espiritu at katotohanan. No? So, mahalaga na yung sumasamba sa Panginoon, nasa katotohanan. At alam niya yung katotohanan. Ang sabi ng salita ng Diyos, ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No? Ibig sabihin, yung truth, mga kapatid, is a person. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi doon, kung kayo'y patuloy na susunod sa akin at mga utos ko'y inyong susundin, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Walang iba yung ating Panginoon. Kaya nga bilang mga worshiper ng Diyos, napakalaga po mga kapatid na tayo po'y nagninilay, nag-aaral po ng salita ng Diyos. Nakakalungkot po, maraming mga worshiper, marami po nagka-choir, mga membro ng music ministry na hindi po nagbabasa ng salita ng Diyos. Kontento na lang silang makinig. Iba po yung nakikinig at iba po yung tayo po yung nagninilay. Tayo po mismo may personal pong pagninilay, pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi nagbibuild po tayo ng personal nating relasyon sa Diyos eh. Nagbibuild po tayo ng personal nating pagkakilala at pundasyon sa Panginoon. So, truth, na tayo po'y sumasamba, yung isang worshiper na sumasamba dahil siya po'y founded sa Word of God. No? Dahil po sa salita ng Panginoon. No? Kasi nga, pag tayo po'y sumasamba sa Panginoon, we declare His gospel. No? We declare His word. No? Tayo po'y sumasamba sa Panginoon, dinideclare natin yung kanya pong salita. Kaya mas mabibigyan natin ito ng bigat, ng dating. No? Kasi nga, pinagninilayan po natin. No? At tayo po'y nagbabasa. Hindi lamang po tayo nagbabasa, kundi tayo po'y bumababad sa presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pag-aaral, pagninilay ng salita ng Diyos. Amen po. So, dito mga kapatid, napakalaga po. Bilang tayo po'y sumasamba, nagpupuri sa Diyos, tayo po'y bumabad sa kanyang presensya. Tayo po'y patuloy na magnilay ng sa kanya pong mga salita. Kasi nga, yung mga worshiper kasi ng Panginoon, yan talaga yung unang inaatake talaga ng demonyo. Di ba? Kaya nga, nandun yung minsan yung pagkakampi-kampi, di ba? Nagkakaroon yung mga alitan, division. Kasi, gumagawa ng paraan yung kaaway para tibagin, wasakin yung music ministry. Pero kung ang bawat isa ay founded ng Word of God, kaya nga pag nagpa-practice dapat yung mga choir, yung membro ng music ministry, wag po natin kakalimutan yung salita ng Diyos. Dapat po meron pong Word of God. No? Dapat po meron nagpapahayag ng salita ng Diyos, meron pong pagdinilay, meron pong paghahayag ng salita ng Diyos. Kasi ito po kasing pinakapundasyon po natin. Ito po yung magpapatatag, ito po yung magpapatibay ng ating relasyon, ng ating buhay paglilingkod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, sa oras pong ito, napakalaga. Kaya nga sabi sa may Romans chapter 12 verse 1, di ba? Let us offer our life as a living sacrifice, holy and acceptable to the Lord. Kasi nga, ito yung tunay ng pagsamba at kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya sa oras na ito mga kapatid, sa simple pong mensahe ng ating Panginoon, naway ito po'y magbigay ng inspirasyon, mag-remind po sa atin sa tatlong bagay. Una, mind. Hindi lang natin tayo makontentong kabisado natin, yung ating pong inaawit, tinutugtog sa Panginoon, kundi nandun din po yung puso, di ba? Yung kanta,
kanta lang po yan. Yung tugtugan, tugtog lang po yan. Pero kung hindi po natin sasamahan ng puso, wala rin po yung saysay, wala rin po yung halaga. Tayo po'y sumasamba, nagpupuri sa Panginoon in one purpose, malugod yung Diyos natin pinaglilingkuran. So hindi lamang tayo makontento rin na sa puso, kundi mas hangarin po natin na dumating po tayo sa punto na matutunan natin kung paano yung pagsamba sa Espiritu ng Diyos, di ba? Yung worship in the Spirit, praising in the Spirit, dancing in the Spirit, no? Yung tumutugtog tayo in the Spirit. Amen? Yung hinahayaan nating kumilos yung Espiritu ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? Kaya I pray kay Lord na sa oras pong ito, sa simpleng mensahe po ng ating buhay na Diyos, I pray po na sa oras pong ito na ating pong marinig ang kanya pong salita, hindi po natin patigasin ang ating pong mga puso't isipan, kundi I pray to the Lord na matuto po tayong manalangin, magnilay, at patuloy na sumunod sa kanya pong kalooban. Na sa bawat pagtayo natin, sa kanya pong ubasan para tayo po'y gamitin ng Panginoon, may ibigay po natin ang 100% na pagpupurit, pagsambang karapat-dapat sa ating buhay na Diyos. Isang mapagpalang araw pong uli mga kapatid. God bless us all.